At ayan mga ka-crypto, balitang Stellar XLM po tayo dito. Ang ating source ng balita ay si AMB Crypto. Sabi dito, Stellar's 0.142 test. Why it may be the buying chance traders wait. Ayan. Kung napansin po ninyo, medyo matindi po ang pressure na nararanasan ni XLM sa mga nakalipas na araw. Sa presyong malapit po sa 0.1514, nakikita natin ang 7.85% na pagbaba sa loob lamang ng isang araw. Pero hindi lang ito basta pagbaba. Ang trading volume ay umakyat din ng 10.55% na umaabot na sa 236.47%. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang mga traders ay actively na nagbebenta habang bumababa ang presyo. Imbis na suportahan ang recovery, mas marami ang aktibong lumalabas sa kanilang positions. Kaya ngayon pag-uusapan po natin kung bakit ang 0.142 demand zone ang itinuturing na next major target at kung ito na ba ang pagkakataong hinihintay ng maraming investors para makabili ng mas mura. Kaya handa na ba ang inyong mga charts? Simulan natin ang ating malalim na pag-uusapan dito. Bakit nga ba walang tigil ang pagbaba ni XLM? Sa kasalukuyang chart po dito na ibinahagi yan ng AMB Crypto, si Chami Crypto 78. Yan ang nagbahagi po ng chart dito. Ang nakikita natin dito na naputol po ang horizontal support nito dito. Ang 0.1825. Tumagos na po yung candlestick dito. Ibig sabihin, nabigo po ang mga buyers na protektahan ang dating matatag na price level na ito. Dahil dito, ang presyo ay natural na naghahanap ng mas mababang ground at ang target na nakikita natin ngayon ay ang 0.142. Ito po yan. Kung titingnan po ninyo ang ating price chart, ang presyo ay nananatili sa ilalim ng isang descending trend line. Ito ang patunay na ang mga sellers ang may hawak ng manibela. Kaya sa aking pananaw, ang sitwasyon na ito ay parang isang sasakyan na nawalan ng preno sa isang matarik na kalsada. Hanggat hindi natin nakikita ang pagbasag sa trendline na ito, ang bearish control ay mananatiling buo. Marami pong traders ang nagtatanong kung bakit kahit may volume, hindi tumataas ang presyo. Ang sagot ko naman rito ay simple lamang. Yan po ay dahil sa liquidity trap. Maraming retail traders ang sumusubok na sumalo sa bawat dip dahil akala nila ay mura na. Pero sa bawat subok na umakyat, nagbebenta ang mga institution. Ang 0.142 dito, ang ating next major downside objective. Kaya sa pananaw ko, kailangan natin na maging disiplinado. Huwag sumalo ng falling knife o bumabagsak na kutsilyo. Mas mabuting hintayin natin ang presyo na umabot po sa target zone kaysa maipit sa gitna ng pagbagsak. Ngayon, may pag-asa pa ba ang mga buyers sa current indicators? Ayan. Pag-usapan po natin ang mga technical na indicators gaya po ng MACD at saka parabolic SAR. Sa ngayon, ang MACD po, ayan, dito po pala. Ayan, nakikita natin dito sa ibabang bahagi ng chart ang MACD. Sa ngayon, nagpapakita po ito ng isang bearish crossover. At ang histogram ay nananatiling nasa ilalim ng zero line pa rin. Ibig sabihin, ang downward pressure ay hindi pa humihina. Kaya sa aking pagsusuri dito sa MACD, hindi ito nagbibigay ng kahit anong sinyalis na titigil na ang pagbagsak. Kadalasan, ang histogram ay malalim ang pagkaka-stay sa ilalim ng zero. Kapag ganyan po, ang momentum ay talagang malakas. Idagdag pa natin ang parabolic SAR. Ito naman, yung mga tuldok dito sa ilalim. Yan po ang parabolic SAR. Nakita nyo ba? Yan, nakikita nyo ba ang tuldok dito sa itaas? Ayan.
Ito, yung nasa ilalim ngayon ay lumipat na po dito sa itaas. Meron na pong dalawa. Hanggat ang mga tuldok na ito ay nasa itaas, wag nyo nang piliting mag-long position. Ang trend ay downtrend at ayon po sa batas ng trading, wag mong lalabanan ang trend hanggat hindi ito nagbibigay ng malinaw na reversal. Kaya sa tingin ko, ang mga sumusubok na mag-reclaim ng lost ground ay nagiging exit liquidity lamang. Ibig sabihin, ginagamit ng mga sellers ang bawat small rally para mas makapagbenta ng mas mataas. Kaya para sa atin bilang mga traders, mas mainam po na maging observer muna sa price level na ito at mag-focus po tayo dito sa 0.142 level bilang ating next area of interest. Ngayon ay sino naman ang tunay na naghahari sa market? Buyers nga ba o bears? Kaya tingnan naman natin ang mga momentum indicators natin dito. Ang RSI o Relative Strength Index ay bumagsak na po sa level na 34.42. Yan, ito po yan, yung RSI natin. Ayan, malapit na po tayo sa oversold territory. Pero tandaan po natin, ang oversold ay hindi agad nangangahulugang buy signal. Maraming nagsasabi na dahil 34 na ang ating RSI, mura na si XLM. Pero sa aking pananaw, ang 34 ay level kung saan pwede pa tayong magtagal sa bearish control. Hindi pa ito nagko-confirm ng reversal. Kung ikukumpara natin ito sa Directional Movement Index or DMI, nandito naman po sa ibaba, yan, ang DMI, makikita natin na ang negative DI ay nasa 25. Habang ang positive DI naman ay nasa 21.38 lamang. Yan, yung positive DI natin is yan po yung kulay orange. Yung negative DI naman po natin ay yung ayan po pala, yung orange po pala yung negative DI natin. Yung positive DI natin is yung kulay blue. Ibig sabihin, ang bearish force ay mas malakas kaysa sa bullish force. Ang ADX ay nasa 22.75. Yan naman po yung kulay red. Yan ang ADX. At yan naman ay nagpapahiwatig na ang trend ay sapat ang lakas para magpatuloy. Kaya ito po ang masasabi ko dyan. Kailangan natin makita na mag-flip ang DMI. Kailangan nating maging mas mataas po ang positive DI kaysa sa negative DI bago natin sabihin nagbago na ang sentiment. Hanggat wala po ito, ang sentiment ay mananatiling bearish. Ang mga buyers ay kasalukuyang mahina at hanggat hindi po pumapasok ang malaking volume na may kasamang green candles, ang pagbagsak ay ituturing nating default path ng presyo. Ngayon ay pwede na ba tayong mag-buy sa presyong 0.142? Ayan. Ito po ang pinaka-importanting bahagi na ating pag-uusapan. Ang 0.142 ay ang ating demand zone. Ito ang lugar kung saan inaasahan nating mas marami ang papasok na buyers para saluhin ang presyo. Sa tingin ko, ang 0.142 ang magsisilbing testing ground. Bakit? Dahil ito ang area kung saan posibleng magkaroon ng institutional re-entry. Pero mag-ingat po tayo mga ka-crypto. Ang pag-abot po sa zone na ito ay hindi guarantee na aakyat agad ang presyo. Ang strategy ko po rito ay maghintay ng stabilization. Hindi natin kailangang maging unang bibili. Pwede tayong maghintay na mag-consolidate ang presyo sa 0.142. Kung makita natin na tumigil na ang pagbaba at nagsisimulang mag-create ng higher lows, yan po ang green light para sa atin. Ang downward scenario na ito ang mas probable o mas posibleng mangyari sa ngayon. Ang selling pressure sa spot order flow ay talagang dominant. Kaya imbis na ma-stress sa kasalukuyang presyo, tignan natin ito bilang isang oportunidad na magkaroon ng mas malinaw na entry point pagdating po sa panahon sa 0.142. Kaya sa madaling salita, ang pasensya ang magiging pinakamahalagang asset natin sa yugtong ito ng market. Sa kabuuan, ang kasalukuyang kondisyon
ng Stellar ay nagpapakita na ang mga bears o ang mga sellers ang may control sa sitwasyon. Habang patungo po tayo sa 0.142 na demand zone dito, kailangan natin na maging mapagmatsyag sa mga indicators gaya po ng RSI at saka DMI dito. Kaya wag po tayong padalos-dalos sa pagpasok. Ang pinaka-importante ay ang pag-defend po ng mga buyers sa demand zone na nabanggit natin dito. Kapag hindi po ito na-defend, baka makakita tayo ng mas malalim na pagbaba. Pero kung ito ay mag-hold, magkakaroon po tayo ng magandang pundasyon para sa isang posibleng recovery. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.